Today, mga sangkay, pag-uusapan po natin itong matinding statement ni President Donald Trump, ang matinding plano niya sa bansang Amerika na ngayon, mga sangkay, ay pinag-uusapan sa social media. Hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, Sangkay Janjan, nagbabalik dito sa ating channel. Sa mga bago pa lamang po dito at hindi pa po nakakapag-subscribe, guys, tayo po ay 1.33 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar o lokasyon kung nasaan man kayo para syempre magkakilala po tayo dito. Eto nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong isa sa viral ngayon na kumakalat sa social media na matinding plano ni President-elect Donald Trump sa bansang Amerika. Alam po natin mga sangkay na pag sinabing Amerika, isa po sa mga nangungunang bansa sa buong mundo. Pero alam nyo ba mga sangkay, na sa loob po ng maraming mga taon, ang bansang Amerika ay mayroon pong momentum ng pagbagsak. At patindi po ng patindi ang kasalanan sa kanilang bansa, mga sangkay, kalayawan sa mundo. Dahil nga po sa kanilang mga nagiging leader na kung saan nagiging tuta lamang po ng deep state. Ito po ay impluwensya mga sangkay ng mga makapangyarihang tao na nasa ilalim po ng gobyerno na nagpapatakbo mga sangkay sa mga opisyal sa bansang Amerika. Ngunit ibang-iba po ito ngayon si Donald Trump, mga sangkay. Dahil hindi po ito madidiktahan. Kaya nga po mga sangkay, ang unang kalaban niya dito, hindi po yung mga katunggali niya, mga sangkay, sa eleksyon, kundi yung mga nasa ilalim na mga makapangyarihang tao na kumukontrol sa kanilang ekonomiya o kanilang gobyerno. Ngayon, may matinding plano itong si Donald Trump, mga sangkay, na kung saan pinasabog niya po ito sa social media. Ito po ay gagawin niya, mga sangkay, bago po o pagkatapos po mismo, mga sangkay, ng termino ni Biden at pagkaupo niya. Pakinggan po natin, mga sangkay, itong kumakalat sa social media ngayon. Isa pong matinding mensahe ni Donald Trump, mga sangkay, na gusto niyang ibalik sa bansang Amerika. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country. Sabi niya, mga sangkay, religion and Christianity, ito daw po ang biggest o malaking bagay na nawawala sa kanilang bansa. And I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. We must make America pray again. God bless you, and God bless the USA. Okay, ito ngayon, mga sangkay, ay kumakalat sa social media. Hindi ko alam kung nakuha niya talaga, mga sangkay, yung pinupunto dito ni Donald Trump, mga sangkay. Higit po ito sa plataforma tungkol po sa pagpapaganda ng kanilang ekonomiya. Dito, mga sangkay, mapapansin po natin na inuna po ni Donald Trump ang ayusin ang society sa pamamagitan po ng paglapit sa ating Panginoong Diyos. Bibihira ang mga ganitong klaseng leader, mga sangkay. Bibihira po tayo makahanap ng ganitong klaseng leader na ayon po sa kanya, uunahin natin ang mga bagay na kung saan para sa Diyos. Kasi ito daw po yung nawawala
sa kanilang bansa. At isa sa gusto niya mangyari, magkaroon po ng Biblia ang bawat tahanan. Ulitin po natin mga sangkay. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country. And I truly believe that we need to bring them back. We have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. Okay, ang dahilan daw mga sangkay, kung bakit ang kanilang bansa problemado at marami pong kinakaharap ngayon mga sangkay, dahil po nawala ang relasyon ng mga Amerikano sa Diyos. Sumobra ang layaw mga sangkay kasi ng mga Amerikano dahil po sa sistema nila na sobrang laya. Iba nga po ito po yung pinopromote ng Democrats. Kalaban po ni Donald Trump, mga sangkay. Yung magde-decide ka ayon sa trip mo, kahit na anong gustuhin mo, gawin mo. Pero ibang-iba po ito si Donald Trump, mga sangkay. Sabi po niya, marahil ito ang dahilan kung bakit ang bansa natin o bansa nila magulo, maraming problema dahil lumayo sa presensya ng ating Panginoon. Mga sangkay, medyo nakakakilabot na statement mula po sa isang papasok na presidente ng bansang Amerika. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home. Lahat po ng mga Amerikano kailangan ng Biblia sa kanilang mga tahanan. Bibihira po yan, mga sangkay. Kaya nga mapalad po talaga itong bansang Amerika dahil po kay Donald Trump. And I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. Talagang desidido po si Donald Trump na ibalik ito, mga sangkay. So, ito ngayon ay malaking bagay sa US. Kasi alam nyo, kung pagbabasihan po natin ang Biblia, klaro pong sinasabi po ng Bible, mga sangkay, na ang isang bansa na nagtitiwala sa Diyos ay pinagpapala ng ating Panginoon. So ako naniniwala, mga sangkay, na muling babangon ang bansang Amerika mula po sa pagkalugmok. Subalit, ang unang tatamaan po nito, mga sangkay, ngayon ay yung mga makakapangyarihang tao na nasa ilalim po ng gobyerno na ngayon ay hindi mahahawakan itong si Donald Trump. Pero mga sangkay, gagawin po nila ang lahat para mapabagsak ang taong ito. Pero ako naniniwala, mga sangkay, dahil po sa sobrang daming nananalangin ng mga Amerikano, puproteksyonan po ito ng mga anghel ng ating Panginoon. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. Pansin niyo, mga sangkay? We have to protect anything that is pro-God. Sino ang pinaparinggan niya po dito, mga sangkay? Yung deep state na kumukontrol sa gobyerno ng bansang Amerika. Kung bakit nasadlak ang US, mga sangkay, sa matinding kasalanan, dahil po sa mga makapangyarihang tao na ayaw kay Jesus Christ. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to Ito na, mga sangkay. silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. We must make America pray again. Very powerful, mga sangkay. We must America pray again. Grabe. God bless you, and God bless the USA. Okay. Isa sa statement ni Donald Trump, mga sangkay, na very powerful ay ito. And above all else, we know this. In America, we don't worship government. In America, we don't worship government. We worship God. We worship God. Alam niyo, mga sangkay, itong mga ganitong klaseng statement, nakakapanindig balahibo kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Bibihira po kasi talaga ito, mga sangkay, mangyari. Marahil, ito po ang katuparan sa pananalangin, mga sangkay, ng maraming Kristiyano sa bansang Amerika.
Guys, 7 years ago, nung siya pa po ang Pangulo dito, mga sangkay, kung saan pinahayag niya dito ang mga salita na ang bansang Amerika ay hindi dapat ang sinasamba, kundi tanging Diyos lamang. Dito sa Pilipinas, mga sangkay, alam po natin kung sino ang nasa gobyerno, sila po ang niluluhuran ng marami sa atin. But in reality, mga sangkay, hindi po dapat sila, kundi ang Panginoong Diyos lamang. At ito po, dito sa Amerika, mga sangkay, mapalad po sila sa isang bagong Pangulo ngayon na uupo, na kung saan dadalhin muli ang bayang ito sa paanan ng Diyos. Our religious liberty is enshrined in the very First Amendment in the Bill of Rights. The American founders invoked our Creator 4 times in the Declaration of Independence. Benjamin Franklin reminded his colleagues at the Constitutional Convention to begin by bowing their heads in prayer. Grabe. So ito po, mga sangkay. Ito po ang gagawin ni Donald Trump sa bansang Amerika, na inulit na naman po niya dito, mga sangkay, sa kanyang mga statement. Ayon mo sa kanya, ibabalik niya po ang Amerika sa kung ano po ito dati. Dahil hindi po mangyayari na magiging isa muling kilala ang bansang Amerika na malakas na bansa, makapangyarihang bansa, kung hindi daw po sila babalik sa pagkilala at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Well, ano po ang inyong komento, mga sangkay? Sa isang matinding plano ni Donald Trump, mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Magaganda po yung ginagawa nating content dito. Hindi po kayo maboboard, mga sangkay. Hanapin nyo po ito sa YouTube pagkatapos nyo po mapanood ang video na to. Then, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Manood kayo sa aming mga ginagawang video dito. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.